Hi friends! Sa buhay natin ay hindi natin maiiwasan ang mga changes. Araw-araw ay may mga bagay na nababago. Some for good, some for the better, and some for the worst. Ngayon, sa mga changes sa buhay natin, ay paano natin malalaman kung ang mga pagbabagong gagawin natin, ang mga movements natin, ang mga desisyong gagawin natin sa buhay ay kasang-ayon o kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Bible, madali lang. Sapagkat sa Numbers chapter 9 verses 15 to 23 ay iniulat ng banal na kasulatan kung paano at kailan gumagalaw ang mga Israelita. Sa araw ay merong pillar of clouds. At kapag yung pillar of cloud na yon na nasa ibabaw ng kampamento nila ay gumalaw, ay susundan nila iyon. At kapag iyon ay tumigil, ay titigil din sila. Sa gabi naman ay pillar of fire na lumiliwanag sa kanilang dinadaanan. Kapag tumigil din yung pillar of fire, ang ibig sabihin nun ay time na nila para mag-camp. Kapag gumalaw naman yung pillar of fire, kahit gabi, gagalaw din sila at lilipat sila ng kanilang lugar kung saan man sila pangungunahan o dadalhin ng pillar of fire. Alam niyo po, ang kwentong ito sa banal na kasulatan ay nagpapatunay ng tatlong bagay. Number 1, the right timing belongs to the Lord. Hayaan niyo pong basahin ko ang Numbers 9 verse 18. Sa utos ng Panginoon ay naglalakbay ang mga anak ni Israel, at sa utos ng Panginoon ay tumitigil sila. Kung gaano katagal ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo, ay siya nilang ititigil sa kampo. Kahit ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo ng maraming araw, sinusunod ng mga anak ni Israel ang bilin ng Panginoon at hindi sila naglalakbay. At kung minsan ay nananatili ng ilang araw sa ibabaw ng tabernakulo ang ulap, ayon sa utos ng Panginoon ay nananatili sila sa mga tolda, at ayon sa utos ng Panginoon ay naglalakbay sila. Can you imagine kung isa ka dun sa mga Israelita? Tapos nagmamadali ka. Tapos ayaw gumalaw ng ulap. Naroon lang. Ang utos ng Panginoon, hanggang hindi gumagalaw yung ulap, hindi din sila gagalaw. This tells us na sa buhay natin, ang right timing belongs to the Lord. Alam ng Panginoon kung gaano sila tatagal dun sa isang lugar kung saan sila nagkakampo. At alam din ng Panginoon yung tamang panahon at pagkakataon kung kailan sila ay dapat nang umalis sa lugar na yon. Alam niyo po, yung bagay na yun ay nagsasabi sa atin na yung right timing. Sinabi ko pong right timing. Sapagkat may mga bad timing din eh. Kapag hindi natin hinintay ang timing ng Panginoon, nagiging bad. Alam niyo na po, yung hinog sa pilit, mapait, mapakla, kapag kami nadali mo, hindi mo inayos, ang resulta, pangit din. Lahat ng mabubuting bagay ay kailangan nating hintayin ang senyales, ang pangunguna ng ating Panginoon. Sapagkat the right timings belong to the Lord. Number 2, the right locations are determined by the Lord. Pakinggan niyo po ang sabi sa verse 17. Tuwing ang ulap ay pumapaitaas mula sa ibabaw ng tolda, naglalakbay ang mga anak ni Israel, at sa dakong tigilan ng ulap ay doon tumitigil ang mga anak ni Israel. Ang pumipili po kung saan sila magkakampo ay ang ating Panginoong Diyos. Kung saan tumigil yung ulap, doon sila magkakampo. Importante po ito sa buhay, sapagkat sa buhay natin, meron tayong mga tendency na pumili ng greener pasture, kung sa palagay natin mas maganda doon, sa basa natin, sa pakikinig natin, parang mas okay doon, pero hihintayin po natin kung tayo ba ay inilalagay ng Diyos doon. Alam ito ni Haring David, mga minamahal, nang sabi niya, ikaw ang nangunguna sa akin, ikaw ang aking pastol, dinadala mo ako sa mabuting pastulan. Pero ang Panginoon din ang nagdadala saan? Sa libis ng lilim ng kamatayan, dun sa harap ng mga kaaway. Ang Panginoon hulat ang gumawa nun.
Kaya huwag kayong magtataka minsan na, Panginoon, bakit mo ako dinala sa ganitong sitwasyon? Panginoon, bakit mo ako dinala sa ganitong pagkakataon? Nahihirapan naman ako. Ang importante po ay hindi yung lugar. Ang importante kung sino ang nagdala sa inyo doon. Ang nagdala lang ba sa lugar mo pangarap mo, ambition mo, o yung iyong pagpupursigin o maayos ang buhay mo, o ikaw ba ay pinatnubayan ng Diyos doon? Pagka ang Diyos ang namatnubay sa iyo, nagdala doon, kahit nasaan ka man, you will have the peace that transcends the environment and the circumstances, because there is something bigger and better than that. That is that someone who is with you in that location. Number 3, sa narrative na ito, the right response is to always be ready to follow the movements of the cloud. Sabi dito sa verse 21, 22, and 23, kung minsan ang ulap ay nananatili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan, pagka ang ulap ay pumaitaas sa kinaumagahan, ay naglalakbay na sila. Maging araw o gabi, kapag ka ang ulap ay pumaitaas, naglalakbay sila. Yan. Sabi ng banal na kasulatan araw o gabi. Pag gumalaw na yung ulap, o kapag kagabi naman ay yung pillar of fire, kahit na inaantok na sila, kahit na nailatag na nila yung kanilang tent, kahit na akala nila doon na sila tutulog, pero gumalaw ang pillar of fire, they will have to follow the leadings of the Lord. And this tells me, mga minamahal, the right response to the wooing, to the leading, to the nudging of the Lord is always to obey. Alam niyo ba kung bakit? Kahit na sa hinaba-haba ng kanilang pag-iikot doon sa wilderness, natagalan din sila. Sapagkat alam nga ng Panginoon ang tamang timing kung kailan sila ready na sa Kanaan, sa lupang pangako. Alam ng Panginoon, dilala sila ng Panginoon sa lupang pangako dahil sinusunod nila ang pangunguna ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sa tinagal-tagal ng ating pagsunod sa Kanya, hari nawa, masumpungan din natin ang ating mga sarili sa patuloy nating pagtingin sa Kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Hindi lang tayo inihatid sa ating mga pangarap. Hindi lang tayo inihatid sa mas magandang lugar. Inihatid niya tayo sa langit na bayan. Because even now, in this confusing world, we can live and follow the Lord in this world.